na may anak si Paduano. Noon na panahon ng kampanya, kalaban mo si Ontiveros. Ba't nagbago ka, sir? Mortal kalaban ng sa mga Marcos yung mga dilawan. Napakasimple lang. Napakasimple lang po. Unang-una, I am not a Marcos. Okay? Hindi po ako kabilang sa pamilya ng mga Marcos. Hindi rin po nila ako binabayaran at wala naman silang binabayaran para maging loyal sa kanilang maging tagapagtanggol na yung tipong kalaban nila kakalabanin din. My policy ay kapag tama ang ginagawa, pupurihin natin. Kapag mali yung ginagawa, pupunahin natin. Kaya minsan, di ba, yung mga tao ng Pangulo or even the President himself, kino-call out ko rin. Katulad na lang nung sobrang ginawa ni PBBM noon ng pagtatakip, di ba, proteksyon kay Duterte to the point na dinidi-stabilize na ni Digong yung kanyang pamahalaan pero todo pagtatanggol pa rin siya kay Duterte. Ano ho naging resulta? 'Di ba? And then pinababayaan nila yung mga DDS vloggers sa paninira. Kaya nga sabi ko noon, yung pagiging passive ni PBBM, ito yung biggest failure ng Marcos administration. Ako lang yata yung vlogger na nakakapagsabi ng ganyan eh. 'Di ba? Kasi kita naman natin yung epekto ng pagiging passive ni PBBM. So grabe yung paninira, taong bayan, tayo na nga yung nagagalit eh. 'Di ba? Pero ang Pangulo hindi pinapatulan yung mga yon. So umabuso. Pinasama yung imahe niya. Kaya kahit na yung mga hindi naman mahilig sa mga SOCMED, kapag nakita tuloy sa SOCMED yung mga kwento nila, naku, naniniwala yung iba, yung kapitbahay namin, talagang, Diyos ko, loyalista ho talaga. Ano nangyari? Nung mabalitaan yung pag-aaresto kay Digong, tuluyan ang bumigay at isinusumpa na si PBBM. Pareho ng narrative, hindi ka katulad ng tatay mo. Wala kang utang na loob. Ganun na. Diba? So, wala po akong pakialam kung mortal na kalaban ng mga Marcos, ang mga dilawan, sapagkat gusto ko rin po sa inyong ipaalam na si PBBM po at saka si Pinoy ay magkaibigan nung sila po ay nasa Kongreso pareho. Nakikita ko yan sila nun sa hallway, dun sa may labas ng session. Tapos way back nung college ako niyan eh. Tapos nung naging senador na rin po si PBBM noon at saka si Pinoy, magkakasama rin sila doon sa paborito nilang pareho silang paborito nila ang KKK, yung KKK yung barilan. Kaya pareho silang merong shoot festival na ginagawa. Kaya kung sabihin po na dilawang kalabang mortal ng mga Marcos, hindi po ako kabilang doon. Kasi mismo si PBBM, nakasama ko sa Filipinismo, hindi po issue sa kanya ang political color. Okay? Hindi po ganon. At saka isa pa, tignan nyo, kinalaban ko doon si Ontiveros dahil hindi ko nagugustuhan yung mga narrative niya noon, nung panahon ng eleksyon ng 2022. Diba? Ang mga tira kasi nila na nagnakaw ang mga Marcos, yung tira nila na tax evasion, yung mga ganon. Siyempre sasagutin natin yun. Pero kung iniisip nyo po na bilang vlogger, ako po ay dapat personal din ang aking gagawing, ang mararamdaman ko na pagkalaban sa mga dilawan, hindi po ako ganon. Okay? Sa akin lang, politicians, they come and go. Okay? Mas loyal po ako sa ating bayan dahil ang problema ng bayan natin, lalo na yung paglaganap ng fake news, ito po ay constant na. Politicians, they come and go. Pagkatapos ni PBBM ng 2028, another politician na naman ang mauupo dun sa Malacanang. Pero yung problema ng bayan, pareho pa rin naman po. 'Di ba? Ang mga politiko para sa akin, kapag yan po ay nagdesisyon at nagkamali, kahit na isang buwan, dahil isang taon hindi yan magsipagtrabaho, hindi po yan magugutuman. Taong bayan, pag nagkamali yung mga politiko natin ng desisyon, nako, gutom agad ang mga mahihirap na katulad natin. Okay? So yun po yung aking paninindigan. Kaya hindi po katulad ng iba na hear no evil, see no evil, basta Marcos lang,
ang sakalam. Hindi po ako gano'n. That's correct. Tapos na yung ganyan away ng pula, dilaw. Patay na yung mga matatandang dilaw-dilaw pula na yan, eh. Oh, 'di ba? At saka eto lang din, gusto ko lang din pong tama yung sinasabi niyo, eh. Ah, bigyan niyo ako ng tawag dito, ah, bigyan niyo ako ng senador natin na nakagawa ng mga nagawa ni Risa Ontiveros. Sige nga, 'di ba wala? Wala ho tayong mga senador na may kakayanan, tapang at paninindigan na ano, yung political will na tinatawag na bumangga do'n sa mga Duterte. Oh, 'di ba? Maski isa sa pamilya ni PBBM maliban kay Sandro Marcos, wala pong bumabangga. Pero sina Risa Ontiveros binabangga nila, 'di ba? Napatawag sa Senado, 'di ba si Digong, hmm, yung mga kulto ron sa Mindanao nahuli, oh, 'di ba? Risa Ontiveros, it's all because of Risa Ontiveros works. And then ang pangulo natin, sumunod na lamang. Provide na lamang niya because he has no option, 'di ba? Kasi siyempre kailangan ng pahuli si Kibuloy. Anong gagawin ng pangulo? Mapapahiya siya kapag hinarang niya pa yung pag-aresto kay Kibuloy, 'di ba? So kailangan niyang ipatupad lalo't siya ang chief executive. Kaya nagagalit yung mga DDS kuno na sinasabi nagsasabwatan daw ang mga pula at saka etong mga dilaw. Eh, nasa tama ngayon yung dilaw at pula, eh. Kayo yung mga berde ang marurumi, o di tama lang talaga, 'di ba? Oh, gano'n po 'yun. Correct, napasara yung Pogo. Oh, hindi po yung pagpapasara ng Pogo ay nagsimula kay PBBM. Announcement lang ang nanggaling po kay PBBM sa kanyang SONA. Risa Ontiveros Works po 'yan. Mag-isa po na babae ng opposition ang lumalaban diyan. Wala siyang kamag-anak na binigyan ng puwesto sa gobyernong ito para siya ay manahimik. Si Coco Pimentel medyo naglaylo yan kay PBBM. Bakit? Eh kasi yung kanyang kamag-anak nabigyan ng puwesto. Okay? Oh, ganun po kaganda yung laban na ginagawa ni Risa Ontiveros. And besides, hindi rin po siya isang komunista. Siya po ay sosyalista. Kaya kung napansin ninyo, yung rally nung nakaraan sa Senado, 'di ba? Nung sa impeachment, nauna itong grupo ng Akbayan. Tapos sumunod yung grupo ng Bayan. Oh, yung Kabataan Party List. Yung mga yun po ang mga grupo ng komunista. Yung mga grupong yan na pinagmulan ni Ka Eric. Mga taong hindi naniniwala sa sistema. Pero etong mga sosyalista, katulad yan ng Filipinismo na itinaguyod ni Apo Lakay, tatay ni PBBM, naniniwala sa proseso. Yan. Biglang tayo si Risa Ontiveros. Never na nagpapalakpak yan si Risa Ontiveros. Pero nung bigla niyang marinig ng banggitin ni PBBM, beginning today, Pogo is banned. Ako, 'di ba? Biglang tayo si Risa Ontiveros, may sigaw pa eh. 'Di ba? That's correct, 'di ba? Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Okay, pati yung bintang sa kanya noon na nagnakaw siya ng pera sa PhilHealth. So I investigated that. Walang hiya. Another fake news. Isa mga classic fake news yan. Lumilitaw doon, wala pa si Risa Ontiveros sa PhilHealth na wala na yung pera. Tapos sa kanya ibinintang. Oh, yun ang problema ron. Ang isang mali lang na nakita ko doon kay Risa Ontiveros bilang isang board member ata siya noon ng PhilHealth. Pinopromote niya yung PhilHealth pero nakabalandra yung mga pagmumukha niya doon sa pagkalaki-laking sticker doon sa likuran ng mga buses dati. Eh hindi naman kailangang i-promote ang PhilHealth. 'Di ba? Mandatory yan eh.
Hindi naman kinakailangan sumang-ayon ng taong bayan kasi automatic deduction sa ano 'yan, sa sahod. 'Yun lang yung nakita kong problema niyan kay Risa Ontiveros, pero sa tapang, naku po, baka mangyari na naman po sa'tin ito, eh. Inayawan din natin noon si Miriam Santiago, pero nung namatay na ano, sabi natin, "The president that we never had." Charot, 'di ba? So i-appreciate po natin hangga't nandiyan pa ho. Okey, 'yun po yung pinaka-the best kaysa yung mamili tayo ng mga kulay-kulay. Katulad na lang nitong Noel Duterte, nung panahon ni Digong naiinis kami kay Noel Duterte, yung pamangkin niya mismo kumakalaban sa kanya. Kasi ang paniniwala ko, matino si Digong, makabayan, Pilipinas talaga. Anak ng Pocha nung hindi na presidente, gano'n pa rin consistent, peki palang pagiging makabayan, maka-China pala talaga. Ibang bayan pala ang mahal ni Digong. So tama pala si Noel Duterte. So mali naman po na patuloy ko pa ring i-hate yung tao at ipagtanggol pa si Duterte. 'Di ba mali na 'yun? Oh. Shoutout kay Mami PR, magandang gabi po sa inyo. Oo nga, siya lang yung bayag kahit na wala siyang gano'n. Siya yung may tapang, 'di ba? May political will. Ilan yung kaalyado ng Pangulo sa Senado? Meron bang bumangga kay Kibuloy? Meron bang bumangga kay Duterte? Wala. Kaya nakakahiya para sabihin natin na hindi ko iboboto si Ontiveros. Sinong boboto natin? 'Di ba? Ngayon pa lang sa usapin ng impeachment, yung ipinanalo natin noon sa kampanya. Ano nangyari? Aba, akalain mo, pabor, nakasupport like ni Erwin, nakasupport kay Chis Escudero.